Maghahating gabi na nang mapadaan si Lito sa lumang sementeryo ng bayan, dala ng matinding pagod at gutom. Sa gitna ng katahimikan, biglang tumunog ang kampana, isang matandang tansong kampana na matagal nang sinasabing sira at walang nagagamit. Ang bawat tunog ay parang humihila sa kanyang kaluluwa, malamig, mabigat at tila walang hanggan. Walang hangin, walang gumagalaw, ngunit ang bawat pag-ugong ay nagbabadya ng kakaibang panganib. Napalingon siya at napansin na wala ng anino ang mga nicho at unti-unting nilalamon ng dilim ang paligid. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit parang may humihila sa kanyang mga paa. Pinipigilan siyang umalis. Habang papalapit ang tunog ng kampana, dumidilim ang kanyang paningin at nawala ang kanyang tinig. Isa-isa, ang mga pangalan sa lapida ay nabubura at ang malamig na hangin ay nagdadala ng bulong. Walang makakatakas. Sa huling pag-ugong ng kampana, natagpuan ni Lito ang sarili sa gitna ng sementeryo. Walang anino, walang pangalan at walang makakarinig ng kanyang sigaw sa walang hanggang dilim. Wala siyang naging alaala kung paano siya napadpad doon, ngunit alam niyang hindi na siya makakabalik sa mundo ng mga buhay.